Hello everybody! Again, this is kami ang Faceless Ones and we're here today. Ito ang una naming episode episode namin ngayon para sa nagbabagang patata. So mainit na issues also yung trending topics natin right now. Something na parang nakakainis nakakatuwa ba. And again, I am your host, Adi for short. And I'm Supremo, or Primo for short. So, we'll talk about trending topics kung saan, mainis siya pinag-uusapan ng mga Pinoy, but, something that we can, learn a lesson from, I guess. Ano bang mainit na issue like last week or, just a couple of weeks back? Yeah. So bago tayo mag-start dyan, again, disclaimer lang. Tayo na naman na ata ang pinaka-active para sa Faceless Ones kasi nagtatago po sila ngayon. Kanya-kanya po kami ng busy. Hindi pa sila ready. Yes. Anyway, so the views expressed here, syempre parang sa amin lang yun ni Primo. And does not reflect their opinion. Again, it's the entirety of Faceless Ones. So, kaya ang topic natin ngayon is Lotto. Bet lang ng bet kung bet mo yun. Pati lahat ng mga tumatayan ng Lotto 5, this is dedicated for all of you. So ano ba? Kasi bakit ba siya nag-viral, no? So, people are questioning or saying na may dayaan pa sa sistema. Kasi parang may mali doon or parang kino-question nila in general, yes, kung parang may dayaan pa, may corruption dun sa system ng Lotto winnings and all. Marami kasing sorry to interrupt, pero parang ang dami kasing mystery na nangyayari. Una-una kasi parang even before, parang nag-question na natin na totoo bang random? Nananalo. Oo. Tapos, of course, yung mga nananalo, naman yan parang secret identity. Hindi, syempre, may reason naman sila kung bakit hindi nila sinasabi kung sino yung nanalo. Kasi may baka dumugi ng kamag-anak o ng barangay para makingi ng balato. So, I think reasonable naman yun. Kasi kung kaya hide yung identity, kasi for safety reasons naman. Siyempre, pag nanalo yung tao, malay mo kidnapin or kidnapin yung family member ng winner para lang makapaghingi ng ransom. Diba? So, there is a possibility like that. Parang delix nga, Pero in a way, parang since we're just kept in the dark, parang maraming mga parang cynics or alam mo yan, yung parang nagduda kung bakit, okay, since ngayon na parang everything is hindi siya binubulgar, it's not transparent, are these people real or alam mo yun, na parang syempre nalaki ng panalo doon or there's something, kasi since Philippines as a government, parang infamous naman tayo sa corruption So, ano bang naging major issue ngayon about it? Ayun nga, we're kept in the dark kasi syempre it's not something na pwede naman nilang i-publicize na diba? So, they were called to listeners, please correct me if I'm wrong. So, parang may call out sila si PCSO and they have to explain it sa Senate pa mismo. Medyo, dito sa part may nag-aalangan ako kasi they had to submit the names of the actual people who won. So, gusto nga natin na for safety reasons, di ba? Pero, ganun talaga. Sana nasa mabuting kamay lang yung maipapasa yung mga documents na yun kung may mga listahan ba yun. Oo nga, kasi pwede ma-leak, no? Yes, yun yung inisip ko na ganyan kasi nangyari. Parang napaka-dramatic ng political scene natin. Senate itself is parang, ewan ko kung sa atin lang yun ng Pilipino or sa Pilipinas, pero parang everything that's happening there is nalilig dun sa mga tao sa media itself, di ba? So, hopefully, safe yung precautions na lang para sa mga actual winners. I think naging viral to before because of that Photoshop thing, di ba? Kasi kung kwento mo siguro at least last week's, there's this girl na nanalo supposedly ng Lotto. Tapos, people parang, nung na-post na siya sa social media, so parang people were quick to call out na parang, bakit ganito? Parang hindi totoo yung tao. Parang Photoshop. Parang it generated a lot of like memes sa social media. And then they tried to question na parang, okay, may nanalo nga ba talaga or is it just for show? Tapos, yung kung sino yung mga PCSO, lang sila. Parang inano lang nila yun. Pinagkati-hatian nila yung price. Parang mga ganong conspiracies. What do you think about it? Naniniwala ka ba doon? Mamaya, may maganda akong takeaway dyan. Naisip ko kanina nung na-mention mo din. Tapos, tapusin muna natin to. Bakit ba siya naging viral?
Kasi noong December din, sobrang laki nung tinaasan nila yung amount ng prices eh. So, nag-garner din yun ng parang questions. But tinaasan yun ng ganun. Tapos, next is, sobrang dami nga naman kasing nanalo. Dun sa different categories nung lotto, kunyari 49, 55, 59, 58. So, parang multiple na hits within that month. Tapos, ako naman ang point ko naman doon, hindi, mamaya na lang. So, eto pa yung isa kung bakit medyo viral kasi si PCSO ngayon. They're actually pushing for lotto. So, you don't have to go to the booth na anymore. So, hindi ka na pupunta dun sa mga stores. Actually, yun nga yun na nag-reason kasi maraming na-close na branches. Like yung mga sub-branches. Okay, gets. Kaya pala nung mga, parang may nabasa ako sa news na daming closed branches. Pero kung sa bagay kasi mas yung e-lotto eh. Alam mo yung mas Efficient. convenient siya. Unang-una kasi, di ba? Dati alam ko nung tumataya ako, takot ako dun sa ticket, baka matupi ko siya or mawala ko siya, di ba? Correct. So, with regards to e-lotto, ginagawa na yun sa ibang bansa eh. Alam mo yun, parang it's just like in the app or online. Tapos ang bilis lang tumaya. Pero siguro kasi skeptical tayo kasi since it involves technology and technology can easily be hacked. Parang ganon. But our country is a bit dirty when it comes to well, in a way. Yeah. joke. So, yeah, ito wala namang problema. I think it's much better than yung pupunta ka doon sa booth tapos tumataya ka pa. At least it saves paper then. Oo nga. Oh, good point. Yeah, saves paper. Ayun nga lang. Syempre, nandun naman din yung kasi yung branches na yun, parang franchise din kasi siya. Mismong PCSO. Like, I get a franchise ng Lotto. So, business pa rin siya. So, syempre, may negative impact sa kanila yun. Yun yung malaki. Kasi malaki din yung, hindi siya maliit na investment eh. Kasi, dati nangarap din ako magtayo ng PCSO. Talaga ba? Oo. Tapos siya? Sobrang dami tumatayo dun eh. Parang Jollibee. Yeah. Parang Jollibee mode siya. Tapos, pag nag-apply ka ng franchise sa kanila, hindi ata pwedeng, parang yung naaalala ko, hindi siya pwedeng hindi mo property yung place. Or pwede ka rin namang I think may rental. Kasi, oo. Kahit sa Pero hindi siya hindi siya pwedeng wala kang, ewan ko, parang feeling ko mas maigpit siya. Kasi syempre, ang PCSO hindi naman siya, although it's kind of, autonomous sa actual government. Pero, talaga ba? Kasi parang nakikita ko sa mga palengke lang siya eh. So, alam mo yun, hindi naman siya owned yung land noon or anything. I think it's leased in a way. Pero, I don't know. So, hindi, baka list ka, pero kunyari, may safety na nakalist na yun for a year, ganon, hindi sa yung nakalist lang to for a month. Kasi kung isipin mo, sarado agad ng branch na yun or franchise. Tapos, technology-driven siya eh. Hindi man siya online before, pero syempre yung ticketing system, di ba? Hindi naman siya, pwede siyang i-manual input, pero may POS system din siya ginagamit. So, I think yun yung mga reasons din kung bakit gano'n. Pero, yeah, yun yung mga points na na-research ko why it has become viral. So, Primo, ano bang thoughts mo dun sa mga viral points? Cross out na natin yung dun sa Photoshop. But generally, ano bang iniisip mo? Para hindi, kasi for me, yung nag-trigger talaga dun sa interest ng mga Pilipino is because of that meme, It's because of that Photoshop. Kasi, ang pagkakaalam ko kasi parang sobrang hirap manalo sa lotto. Alam mo yung probability yung pag-uusapan. Hindi siya ganun kadali, parang 1 in a million or 1 in a billion, whatever. I'm not sure. Pero ganun siya kahirap. To the point na parang the stars need to be aligned para manalo ka talaga. Correct. Parang ganun yun eh. Enormous law of attraction yung kailangan mo. Parang ganun. Hindi mo parang, alam mo, kung nanalo ka, parang pinagpala ka talaga out of like millions and billions of people in this world. So kung tingin ko kasi, di ba na-mention ko yung sobrang daming nanalo. Yung sunod-sunod kasi na yes. Yun yung parang feeling ko. Pero ito, feeling ko rin naman, napaka-coincidence lang naman. I mean, it's not Hindi impossible, yeah. Oo. Yun. Hindi pero syempre, mangyari. Suspicious lang din tayo. Tsaka syempre kasi, given the reputation ng government agencies,
tsaka yung mga, of course, mga government natin leaders, yung mga ganun. Pero Wag malaking naman, joke pera lang. kasi, imagine mo hundreds of millions yun. So, kung nag-work ka sa PSOC, so for example, tapos pinaghatian nyo yung presyo, magkano na yun? Parang pwede ka na yung mag-retire Kahit dyan eh. 100 pa kayo eh. Kaya nga, let's say kahit sa'yo mong 10 million lang. Grabe, no? So, Malayo na mararating nun. nagigets ko yung, I think Filipinos, hindi naman sila seryoso. It became a meme lang kasi na parang totoo ba? Pero I'm not sure no one believed na parang there's really corruption happening. Or Oo. fake talaga yung tao na yun. So, sa akin lang, siguro it just reflects lang kung ano yung current na tiwala natin sa mga government ngayon. And it just reflects na talagang wala tayong trust. At least yung taong bayan when it comes to like government agencies. Pero marami kasi tutulungan yung PCSO eh. PCSO. Alam mo yun, medical things, like their charity, ganyan. And nahihinga naman sila. And personally kasi nakahingi din kami doon like one time. So, Wow. it's nakakatulong din naman siya, pero Uy, marami siyang natutulungan kasi yung mga sinusupport din nila. Ang alam ko sinusupport nila yung mga foundations like Heart, Saka yung may mga tuberculosis, yung mga cancer. Doon talaga yung mga focus nila. Talagang yung may mga sakit na tao. Tapos, isang kasi may nabasa ako, parang, hindi naman siya totally article, but parang may article ata yan. Pero na-mention lang doon na parang, is this gonna be the reason para possibly getting the sweepstakes abolished? I don't think. Okay. Depende sa magiging decision nila. Kasi ito na nga, may call out in their ask na mag-explain dun sa mga sistema nila and everything. Para sa akin in general, kahit na di naman ako nananalo palagi, no? Lagi din ako tumataya. Noong December, dami kong taya eh. Okay. Kasi malaki yung jackpot eh. Tamaan ko yung winnings. Yes. At saka lahat, parang madami siyang, madaming category na matataas talaga yung prize. Wait, just for fun lang. Pag nanalo ka ng loto, what would you do? I won't quit my job, definitely. Talaga ba? Let's sabihin natin mga 300 million pesos. I won't quit my job na fix ko na yun sa sarili ko. Yes, kala mo mananalo ko ng loto. Pag nanalo ko ng loto. So hypothetically, for example, nanalo ka. I won't quit my job kasi that's gonna be obvious. Diba? And masyado ako yung tipo ng tao na medyo concerned lagi sa safety ng family ko. So, I think it's risky for you to spend. Tapos, ang plan ko is definitely 10% will go to Catholic Church since Catholic ako. And then ang isip ko is save mo na siya sa bank, tapos yung 10% ulit yung gagawin ko. So may matitira pa akong 80% yung papasok sa bank. And then yung 10% yun yung medyo wawaldisin ko. So yung 10 na ibigay ko na sa church, no? So yung 10 yun ang wawaldisin ko. Para hindi naman obvious. Tapos hindi ako nag-iisip na bumili ng kotse. Pero definitely nag-iisip akong bumili ng bahay. Tsaka farm. Tapos pag mga after 3 years, 5 years, hindi ko talaga iniisip mag-stop mag-work. Kasi, talaga? Kasi feeling ko kasi ako yung tipo ng tao na magkakaroon. You know that I'm workaholic. You're workaholic too. And the thing is, when idle yung time mo, you're looking for ways to spend it wisely, tsaka na may ginagawa ka, di ba? So, maninibago ka niyan. So, iniiwasan ko yun. Anyway, yun ang mga plans ko. Tapos, hindi ako magpapaalam. Ang iniisip ko dun sa 80, di nasa bangko na siya. Pag mga after a few years, tapos pwede na ako mag-retire, enjoying ko rin naman siya. Mamamatay na ako, hindi ko pa tapos 300 million, for example. Hypothetically. Tapos, gusto kong magtayo ng non-profit foundation na for education. Kasi tingin ko yun yung isa sa mga things na kailangan i-address ni government. Pero, hindi natin magawa ng paraan. Nice. Yeah. Grabe, no? O ikaw? Hindi, sa akin. Sa isa ba? So for me, sa akin,
stop working immediately. Wow. Wow. Immediately? Sir, boss. Oh, I'm so like sorry, parang, but I sorry, I won 300 million pesos. I'm tired. I'm tired of my life. This is already enough for me to, live my life. So burned out. Ganon. So, yeah, hindi, ganun lang. Tapos? Stop your work, get a financial advisor, magbabalato ako, magbabalato, tapos kukuha ako ng financial advisor na mag-handle ng pera. Kasi wala akong tiwala eh. Like, pwede ako mag-invest sa stocks, alam mo yun. Pero for sure, kahit hindi naman sa mag-stop ng trabaho for the rest of my life, but at least have a sabbatical. Alam mo yun, yung sabbatical A year or two. Yes. Just to figure things out. Mga ganun. How to move forward. Pero maganda yung mga naisip mo ng yung mga foundation and stuff. So, yung gusto mo rin namang to give back to the community. By the way, back to our topic. At least, tama na yung little segue natin. So, Ayun, pero sana, what do you think? Ikaw, huwag mangyari yung abolish. Yun yung kasi hindi lang yung actual winnings ang problem natin. But, gayon nga, kasi Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi naman nila naging priority yung may manalo eh. The foundation or this institution itself was actually built para gambling din naman siya, yes. Pero ang isipin mo kasi manalo ka o hindi, may natulungan ka pa rin tao dun sa 20 pesos na bet mo. Kasi kung hindi man mapupunta yun dun sa mananalo, meron namang tao. Kasi hindi naman, ang narinig ko, hindi rin naman nila all out binibigay yung winnings. Like, installment siya, hindi siya one-time, big-time talaga ba? payment. Oo. That's sad. Hindi pa ako nananalo eh, narinig ko lang. Pwede, sa akin, ibigay mo na agad. Ganyan. Hindi, pero siguro naman, kunyari sa 300,000, bigyan ka na ng 10 to 20%. I think that's good enough, right? 300 million. So. Paano ako mag-move out sa ibang country nun? Agad. Yun lang. Syempre, hindi natin alam yan kasi pero hindi naman tayo nanalo. Anyway, yeah. Yung mga totoong nakakaalam lang naman. Hindi sa akin, kayo, lang, in secret, kung nanalo na po kayo ng loto ng malaking prize and if the installment is actually true. So, bakit naman yung ang alam ko pa tax-free yun eh. So, hindi na siya, alam ko hindi siya tax. Talaga ba? Ang alam ko tax-free siya. Hindi mo siya natatax. Hindi siya natatax. Kung ano yung napanalo na mo yun, makukuha mo yun ng buo. And then, ang lang doon, well, I'm not sure kung yun ako nakukuha mo siya ng buo. Pero for me naman, yung sasabi mong parang nabanggit mo kasi yung gambling. Kasi I've seen people na medyo addict na sa ganyan eh. To the point na yung mga mahihirap, alam mo yun, 20 pesos na nga lang, pambibig mo ng pagkain, tatayo pa sa loto. And you know na, alam mo yun, mahirap manalo. So, kaya siguro dyan nagsimula yung para yun, hanggang saan makakapunta ang 20 pesos mo. Ganun ba yun? So, hindi ako pabor sa ganyan. Actually, hindi naman ako mataya sa loto. For me, siguro may reservations lang ako kasi gambling pa rin siya eh. Kumbaga, if a person is wala na tapos nagdala ka pa ng budget for the lotto instead na pinangdaladag mo sa pambili ng pagkain, I don't think hindi siya may siya pero hindi siya worth it eh. So, alam mo sa lifetime mo hindi ka naman nanalo. But that's just me. So, yeah. Kung personal takeaway ko, fate will still, magbe-play siya sa kung mananalo ko or hindi. Kasi kung, tama yung point mo na, kung papipiliin ka between pagtaya ng loto or to pandagdag mo yun sa pagkain, maging practical tayo. Mababa pa rin naman yung probability na manalo kayo. Possibility. We're looking at possibility here. Tapos nagbigay sila ng statistics dun sa winnings eh. So talagang coincident talaga kung mananalo ka or hindi. Pero be practical, parang alamin mo kung ano yung be decisive about your financial priorities. Tapos ako kasi naniniwala ko na parang faith lang tong pagtaya sa loto. Actually, bawal mga ata tong ipagdasal kay Lord kasi hindi naman siya sa gambling. Pero if parang faith lang, kung mananalo ka, parang kung para sa'yo, di ba? Yes, yeah. Pero pag hindi para sa'yo, mag-isip ka ano yung priority, pagtaya ba ng loto or to buy food. Malay mo, pangbili pala yun ng 1-2 paracetamol kasi masakit yung tulog lang tayo. Diba? Okay. Hindi ka na nakapasok sa work, naubusan ka palalo ng sweldo nung araw na yun kasi napa-absent. Hindi pumayag yung boss mo na ma-i-file mo yun ng leave kasi biglaan ka nag-absent. Pagkala ka ng personal na to, nangyari ba sa'yo? Hindi naman. Okay. Alright. So,
So we're gonna wrap this up. Okay na tayo. So thank you, Ellen. So pakikinig kung umabot ka sa point na to. Tama. We'll have more discussions about this, about certain topics or certain trending news sa So pakinig lang kayo. Kung may gusto kayong pag-usapan, just let us know. Hit in the comments or just email us. Thanks everyone again, and see you next episode. Bye. Bye-bye.